Alam kong alam niyo na guys kung ano yung gagawin natin ngayon dahil trending din ito sa social media. Ito ay ang Dubai Chewy Cookies. Pero mas espesyal at mas masarap itong gagawin natin ngayon dahil gagawa natin siya ng iba't ibang flavor. Mas marami kang pagpipilian. Diba? Mas maraming flavor, mas masaya at ituturo ko rin sa inyo yung technique, yung tamang consistency ng ating marshmallow para hindi po kayo pumalpak sa paggawa nito. Kaya wag na nating patatagalin yan. Tara, umpisahan na natin. Dito sa recipe na ito, kailangan natin ng isang pack ng marshmallow. 300 grams yung laman nito guys. Then ginupit ko lang siya para mas madali siyang mag-melt. Kailangan din natin dito ng katayfi or kunafa dough. Ayan, ganito na siya guys, parang brown na siya. Ito-toast lang natin ito ngayon. Naglagay ako dito ng butter sa ating saucepan. Dapat yung gagamitin nating saucepan dito guys, yung non-stick para hindi agad masunog yung ating katayfi. Ayan, imimix lang natin ito hanggang sa maging ganito na yung kulay niya, yung magiging golden brown na siya. Then ilagay na natin ngayon yung ating pistachio cream. Ayan, at saka yung ating white chocolate. Binabad ko lang ito sa mainit ng tubig guys para mag-melt sila kasabay ng pistachio. Then kapag nag-melt na, ilagay na natin ito lahat ngayon sa ating katayfi. Yung white chocolate, kahit anong brand pwede nyo gamitin dito guys, lalo na may kamahalan yung Belgian chocolate. Then kailangan din natin ng tahini sauce dito. Pero ito naman ay optional lang guys. Kung wala naman, pwede naman wag nalagyan. Then naglagay ako dito ng pistachio nuts, naka-chop na siya. Tumutulong din kasi ito guys para hindi ganun katamis yung pinaka-feeling natin. Hahaluin lang natin ito hanggang sa makoat lang ng pistachio cream yung ating katayfi. Dito hindi ko naman naubos yung dalawang bote guys. Ayan, dito sa isa nagbawas lang ako ng konti. Basta depende na yun guys. Basta hanggang sa makoat lang yung ating katayfi, pwede na yun. Huwag nyo na siyang pasobrahan din ng lagay ng pistachio cream kasi medyo basa yung magiging feeling natin. Although ilalagay naman natin siya sa freezer para tumigas, pero masyado na kasing matamis guys sa pag nasobrahan natin ng pistachio cream. Gumamit lang ako dito ng medium size ng ice cream scooper. Ayan, nagtitimbang ito yung katayfi filling natin guys ng 25 to 28 grams. Ayan. Then ilagay na natin siya ngayon dito sa baking pan natin na may aluminum foil. And pwede din kayong gumamit ito guys, itong silicone, may mga sizes din ito. Then ilagay nyo lang din siya sa freezer para tumigas siya, para yung kung gusto nyo naka-form talaga ng bilog yung inyong filling. Pero ako naman guys, hindi na ako gumamit dito ng silicone mold. Ito na lang yung ice cream scooper, pwede naman. Then ilagay na natin ito ngayon sa freezer ng at least 2 hours guys. Basta ang kailangan natin tandaan dito, dapat matigas yung filling natin para hindi tayo mahirapan mamaya kapag kaibalot na natin siya. Pwede rin ganitong procedure yung gagawin nyo. Diretso nyo nang i-scoop yung inyong katayfi filling or yung pistachio filling yon sa inyong baking tray or sa inyong lagayan. Then, tsaka nyo sa ilagay sa freezer. Ako dito guys, mas malamig pala dito sa labas. Mas malamig sa freezer yung area ko ngayon. Ayan, nakikita nyo, nag-yellow siya. Kaya dyan ko na siya nilagay. Nilagay ko na siya ng 1 oras guys. Sobrang tigas na niya. Then, ito na yung gagawin natin ngayon. Yung pangbalot natin, yung ating marshmallow. Ayan, una natin gagawin, kailangan natin i-brush or i-grease yung ating spatula ng butter para hindi dumikit yung marshmallow. Alam naman natin na masyadong sticky itong gagawin nating marshmallow ngayon. At kailangan non-stick din yung pan na gagamitin natin. Continue lang natin yung pag-mix natin hanggang sa mag-melt na yung ating marshmallow. Kapag ganyan na siya guys, ilagay na natin yung ating dry ingredients. Explain ko pala muna sa inyo guys, mahalaga itong procedure na ito. Dalawang klaseng milk papakita ko sa inyo ngayon guys. Itong full cream milk at saka itong skim milk. Itong nakikita nyong pino. Ayan, ang skim milk pala yung gagamitin natin ngayon dito guys kasi para mabilis mag-set yung ating marshmallow. Kasi kapag yung full cream milk yung gagamitin natin guys, mataas yung content ng fat niya. So, may tendency na magiging mas malambot or sticky yung ating marshmallow. So, mas maganda kung skim milk yung gagamitin natin para mabilis mag-set. Kasi yung skim milk, wala siyang non-dairy siya guys, wala siyang fat. Yun yung unang step na tatandaan natin. Yung pangalawang step naman, kailangan palamigin muna natin yung ating marshmallow bago natin siya lagyan ng filling or bago natin siya gagamitin pang balot. Ayan, dito naglagay ako dito ng oil sa ating mat para hindi dumikit yung ating marshmallow. Maglalagay din tayo dito sa ating gloves. Dapat naka-gloves tayo dito guys kasi madikit nga siya. So, ayan, ilalapad lang natin siya. Hahatiin lang natin ito ng 4 na portions. Ayan. Then, ilagay na natin ngayon yung ating pistachio filling. Ayan, nakikita nyo guys, napaka-solid nito, napakatigas niya. 1 oras ko lang ito nilagay sa labas dahil sobrang lamig nga. Babalutin lang natin siya ngayon dito sa ating marshmallow or yung ating chocolate marshmallow. Ayan, hindi naman kailangan na perfect yung pagbalot natin guys. Basta formang bilog siya, okay na yon. Kasi babalutin pa naman natin siya or i-coat pa natin siya ng cocoa powder.
Ayan, remind ko lang guys, palalamigin muna natin yung ating marshmallow bago natin siya lagyan ng filling. Kasi kapag mainit pa siya guys, malambot pa yun. So, kailangan iset muna natin siya or kailangan malamig muna siya. Then, ngayon, nilagay na natin siya ngayon dito sa ating cocoa powder. Iko-coat lang natin siya. Then, meron ako ditong brownie liner or yung pangsapin sa ating brownies. Ayan, dito ko lang siya nilagay. Ayan, pwede rin naman yung mga mini cupcake liner. Pwede nyo rin gamitin yon. Itong chocolate marshmallow natin, sakto lang ito sa 4 na piraso guys. Ayan, yung katay filling natin or yung pistachio filling natin, nagtitimbang yun ng 28 grams. Then yung atin namang marshmallow na yung pangbalot natin na chocolate marshmallow, nagtitimbang naman siya ng 25 grams. Ang next flavor naman na gagawin natin ay yung pistachio almonds. Ayan, same procedure lang din guys. I-melt muna natin yung ating marshmallow with the butter. Then, tsaka natin ilagay yung ating dry ingredients. Then, kapag na-absorb na yung dry ingredients natin guys, patayin nyo na yung inyong apoy. Then, continue lang yung pag-mix nyo hanggang sa maging ganito na siya. Smooth na yung ating marshmallow mixture. Ang kailangan medium heat din yung apoy natin. Then, ito na yung second procedure na tinry ko guys. Mas maganda ito. Nag-grease ako or naglagay ako ng butter sa plato natin. Tsaka ko nilagay yung ating marshmallow. Ganito lang guys, hindi nyo na kailangan ilagay pa sa mat kasi parang medyo nakakalatan ako kapag sa mat natin siya ilagay. Mas maganda kung dito sa plato lang, doon na natin siya palalamigin. Again, tandaan natin, palamigin muna natin yung ating marshmallow bago natin siya lagyan ng filling. Same procedure lang din. Ayan, babalutin lang din natin siya pabilog. Yung pistachio filling natin guys, o yung pangpalaman natin, nakagawa tayo dun sa recipe na ito ng 20 pieces. Sakto lang siya ng sa 5 flavor na gagawin natin ngayon. Bali, 4 na piraso kada isang flavor. Ayan, kapag smooth na siya at nabilog na natin siya ng maayos, ilagay na natin siya or i-coat na natin siya ngayon ng ito yung almond powder or ground almonds. Itong almonds natin guys, pwede nyo rin siyang palitan ng, kung ayaw ng almonds, pwede nyo siyang palitan ng pistachio. Yung, basta ipino nyo lang siya guys. Then ulitin lang natin itong procedure na to hanggang sa mabalot na natin lahat. Yung ating pistachio or yung ating katay filling. Itong recipe ng marshmallow natin guys, yung pangbalot natin. Ayan, perfect ito dun sa mga natatakot mag-try kasi pang-4 na piraso lang ito guys. Kung gusto nyo mag-practice muna, ayan, pwede nyo i-try muna itong isa-isang flavor lang muna yung gagawin nyo. Huwag kayo matakot mag-try guys. Normal lang yung pumalpak. Kasi yung mga nakikita ko sa social media, ayan, parang sumusuko na agad sila. Basta alam nyo lang yung mga technique, basta take note nyo lang yung sinasabi ko sa inyong mga procedure na tandaan natin. Ilagay lang muna natin ito sa chiller habang gagawin naman natin yung ibang flavor. Strawberry naman yung next flavor natin. Ayan, same procedure lang guys. I-melt lang natin yung ating butter. Tsaka natin ilagay yung ating marshmallow. Then, kailangan na medium heat lang din. Then, kapag nag-melt na, ilagay na natin yung ating skim milk powder. Dito na, hindi ko na on yung camera guys. Nilagyan ko siya ng 1/2 teaspoon ng strawberry flavoring. At saka itong konting red gel coloring lang guys. Para magkulay strawberry lang siya. At kapag na-absorb na yung skim milk natin dun sa ating marshmallow, patayin nyo na yung apoy at continue yung pag-mix nyo hanggang sa magiging smooth na siya. At kapag ganito siya, smooth na siya, ilagay nyo lang sa plate na may butter. Kailangan naka-grease ng butter yung plato natin para hindi dumikit yung ating marshmallow. Then ito naman yung ating pang-coat guys. Ayan, yan. Nakita nyo yung red na powder. Ayan yung dried strawberry na nabili ko lang sa grocery guys. Meron na rin ata yan sa mga baking store ngayon yung mga dried fruits. Ayan, then nilagay ko lang siya sa food processor para maging pino siya. Then, ayan, malamig na yung ating marshmallow. Ayan, medyo mas sticky ito guys kasi nga naglagay tayo ng strawberry flavoring. Kaya medyo malambot siya. Pero okay lang naman, kaya naman natin siyang i-manage. Basta ang importante dito guys, palamigin natin yung ating marshmallow muna bago natin siya lagyan ng filling. Then, babalutin lang natin siya. Ayan, bibilugin lang din natin. Again, hindi kailangan na perfect yung pagkabilog sa kanya kasi lalagyan naman natin siya ng coating mamaya. Then, ayan, i-coat na natin siya ngayon dito sa ating ginawang mix ng strawberry powder at saka ng skim milk powder. Then, nagtira pala ako dito guys ng yung strawberry powder natin para ilagay natin siya dun sa ibabaw para may konting red lang nakikita. Para kasi medyo light yung pang-coat natin. Para palatandaan lang din na ito ay strawberry flavor ito. Set aside lang muna natin ito sa chiller habang gagawin naman natin yung next flavor natin. Ayan, ito naman yung Biscoff. Naglagay ako dito ng 1 tablespoon na Biscoff. Nilagay ko lang ito sa food processor para maging pino siya. Pwede nyo rin naman durugin kahit gumamit na lang kayo ng rolling pin.
Ayan, then i-mix lang natin ito hanggang sa magiging smooth lang siya. Then ilagay ko na rin dito sa naka-grease na plato yung ating marshmallow na pangbalot. Basta ayan, pinalamig ko na siya. Pag malamig na, ilagay na natin yung ating katayfi filling or yung ating pistachio filling. Ayan, ito guys, pwede nyo pala siyang, ayan, bilugin nyo siya ng konti pa. O yung i-press-press nyo lang siya ng inyong kamay kasi yung pistachio nga kanina, di ba malambot pa siya guys nung nilagay natin siya dun sa baking pan. So may mga nakausli yung kasi matalas yung katayfi natin. So pwedeng mabutas yung marshmallow natin kaya pwede nyo siyang ihulma or bilugin ulit bago nyo siya ilagay dito sa ating marshmallow. Then same lang din guys, ayan, babalutin lang din natin siya dito sa ginrind natin ng Biscoff na cookie. Yung matcha flavor natin dito guys, hindi ko na pinakita yung video kasi same procedure lang din naman. Basta gayahin nyo lang yung mga nauna nating mga ginawang flavor. Ganun lang din yung gagawin natin dito sa ating matcha. Kasi hahaba na yung video guys kapag i-video din natin siya. Basta pare-pareho lang yung guys, bawat flavor natin dito. Same procedure lang lahat. Then meron pala tayo ditong container guys. Pwede natin siyang ilagay dito. Napaka-cute din yung tinan. Halimbawa ngayong Valentine's Day. Ayan, napaka-girly-girly ng kulay niya. Pwede nyo siyang ipangregalo or ipangbenta ng ganito, tatluhan. Or meron ding packaging na yung apatan or animan. Depende na sa inyo guys kung saan nyo siya ilalagay. Marami namang nabibiling mga container or packaging dyan sa mga online shop or online store. Ayan, di ba napaka-cute ng color niya guys? Ayan, baby pink. Meron din iba't ibang color itong container na ito guys. Ayan, may gold ata to. May red din siya kung gusto nyo pang Valentine's Day. Then, ayan, titikman na natin ngayon yung ating Dubai Chewy Chocolate Cookie. Ayan, ito yung matcha flavor natin. Ito yung isa sa flavor na gusto ko dito guys. Kasi nag-aagaw yung pait at saka tamis ng flavor niya. Kasi nga medyo mapait nga yung matcha. Then ito naman yung pinaka-classic na nagtitrend na yun, yung chocolate pistachio. Parang hindi naman na siya bago guys kasi lagi na tayong nakakatikim or nakakita ngayon ng pistachio chocolate combination. Ito naman yung pangalawa dun sa matcha na nagustuhan ko. Ito yung pistachio almonds natin. Kasi nga kakaiba siya guys, hindi siya yung pinaka-classic lang na pistachio chocolate. Parang ibang flavor naman yung natikman ko. Ito naman yung pangatlong favorite ko dito guys. Ito yung strawberry pistachio natin. Dahil nag-aagaw din yung tamis at saka asim. Kung yung kanina yung matcha, nag-aagaw yung pait at saka tamis. Ito naman, mas masarap siya guys kasi nandun yung maasim-asim tapos matamis-tamis na yung pistachio na feeling natin or yung kataypi feeling natin. Ito naman yung Biscoff pistachio natin. Ayan, kung mahilig ka sa medyo matamis guys, ayan. Kasi nga mas sa lahat nung nabanggit ko, ito yung medyo matamis siya kasi nga 'di ba yung Biscoff natin, matamis na siya. So kung mahilig ka sa matamis, ayan, perfect sa iyo to. Saktong-sakto lang din yung pagka-chewy niya, hindi siya yung parang sumasabit sa ipin mo kasi yung nipis ng ating marshmallow, ayan, hindi siya ganun kanipis at hindi rin siya ganun kakapal. Ayan, tamang-tama lang. Basta tandaan nyo lang yung mga technique na sinasabi ko sa inyo guys para hindi kayo pumalpak sa paggawa nito. Ang pinakamasarap na flavor pala na gusto ko dito guys, yung isa yung matcha, yung strawberry, yung almonds, at saka yung chocolate, yung classic. Kasi balance lang yung tamis niya guys, gawa nung nilagay natin ng pang-coat sa kanya. Yung matcha medyo mapait-pait, tapos yung strawberry medyo maasim-asim, tapos yung almonds hindi naman siya matamis din. Ayan, at saka yung cocoa powder, ayan, medyo mapait-pait din siya. Yung Biscoff naman, kung mahilig ka sa matamis, ayan, pwede sa'yo yun. Pero hindi naman siya ganun katamis guys. SRP pala nito guys ay pwede nyo siyang ibenta per piece ng 120 pesos or kung gagamit kayo ng container, mag-add na lang kayo. Napakamahal ng pistachio cream at saka ng katayfi. Then nag-add pa tayo ng pistachio nuts dito. Basta mas maghaganda guys kung mag-costing kayo. Ayan, see you on my next video. Bye!